Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay nagsalita na rin po at nagbahagi ng kanyang sariling pahayag or opinion itong founder ni Binance na si Ginoong ZZ tungkol po dito sa Bitcoin halving event natin. At yan na naglabas po siya ng debunk sa isang misconception na gustong malaman ng buong crypto community. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya, si Ginoong Changping Xiao or si Ginoong CZ, ang dating CEO yan, at ang founder ng Binance. Hours before the imminent Bitcoin halving, Binance founder and former CEO Changping Xiao or ZZ clarified that it would not impact supply like stock split. Ayan. Ayan po kay Ginoong Changping Xiao, yan ang founder ng Binance at dating CEO. Ayan na si ZZ ay ayon po sa kanya ay yung naganap na Bitcoin halving event sa araw na ito ay hindi raw po ito magdudulot ng impact sa supply nito katulad ng stock split. Yan. Ano nga bang ibig sabihin ng stock split? Malalaman po natin yan mamaya. May paliwanag po rito mamaya si The Crypto Basic. The clarification comes just hours before the event, which is now less than 100 blocks away. Ayan, inilabas po ni Ginoong Changping Xiao yung kanyang pananaw dito sa Bitcoin halving event. Mga ilang oras bago naganap ang halving event. Meron pang 100 blocks bago maganap ang halving event ay yan, dito po siya naglabas ng kanyang statement or yung kanyang ibinahagi yung kanyang sariling opinion dito. Pero ayan, kanina lamang po ay naganap na ang Bitcoin halving event na inaabangan nating lahat. Insights into the Bitcoin supply and dynamics. The former Binance CEO referenced a post from last October announcing that a new page dedicated to Bitcoin halving would be added to the Binance platform. Ayan, ayon po kay Ginoong Changping Xiao ay meron po silang inilabas na webpage sa kanilang website. Ayan, nagbibigay po ng mga announcement at saka information patungkol sa Bitcoin halving event. Pero yun nga lang ay block na po yung website ni Binance dito sa Pilipinas. Hindi na po natin ma-access kaya hindi po natin ma-check yung tinutukoy ni Ginoong Changping Xiao dito na kanilang page sa kanilang website na nakadedicate sa Bitcoin halving. In his recent remark, Zhao addressed a cryptocurrency enthusiast question about whether the Bitcoin halving is comparable to a stock split. Kaya yan, dito po nag-umpisa na ibinahagi ni Ginoong Changping Xiao ang kanyang opinion or pananaw dito sa Bitcoin halving event natin ngayon. Nung meron na pong nagtanong sa kanya kung ang Bitcoin halving nga ba ay kapareho ng stock split. Ayan, ang sabi rito ay ayan, someone asked me if Bitcoin halving is like a stock split. We are still early. Answer is no. Ayan. Yan lamang po yung kanyang simpleng sagot dito. Meron daw nagtanong sa kanya kung ang Bitcoin halving ay parang abang isang stock split. At ang ayon po sa kanya ay napakaaga pa. Yan, sabi ni Ginoong Changping Xiao ay napakaaga pa. Kaya ang kanyang kasagutan ay ibig sabihin ay hindi. Magkaiba ang Bitcoin halving sa tinatawag na stock split. He noted that both phenomena are not comparable, emphasizing that investors in the Bitcoin market are still early. Ayan, hindi raw po magkapareho ang Bitcoin halving sa stock split. At maliban dito ay sinasabi niya na ang Bitcoin market ay masyado pang napakaaga. And ngayon nga sinasabi natin na kapag natapos ang Bitcoin halving event ay hindi po kaagad-agad yung magiging impact nito. The emphasis is that this mechanism is not similar to a stock split because it does not increase the number of coins but decrease the rate at which new Bitcoin tokens are introduced. Kaya ayan, yung pagkakaiba ng kanilang pagkakaiba ng stock split sa Bitcoin halving. Kasi
Bitcoin halving ay hindi po tumataas yung bilang ng coins ni Bitcoin. Ayan. Kundi ito po ay bumababa lamang po yung bilang ng Bitcoin tokens na nai-introduce sa circulating supply. Kasi yan, na-explain na po natin ito sa kung ano yung Bitcoin halving event na aking ginawang video sa mga nakalipas na araw na siyang nagpapaliwanag dito. Ayan, kasi humihina po kasi kung pag nagkaroon ng Bitcoin halving event ay mas nagiging mahirap yung pagmimina rito. Ayan, at kung pag mas nahihirapan yung mga minero na minahin ang mga Bitcoin sa mga blocks, ay syempre mahihirapan silang maglabas ng supply. Ayan. Kaya magdi-decrease yung amount ng Bitcoin na nasa circulating supply nito. At dahil dyan ay magkakaroon ng scarcity, at kung may scarcity, magkakaroon ng demand, at kung pag may demand ay tataas yung presyo. For the uninitiated, a stock split is an event carried out by a company that involves dividing the shares it currently has. Kaya ayan po ang ibig sabihin ng stock split para sa mga hindi nakakaalam. Ito po ay sinasagawa ng isang kumpanya. Ayan, kung saan ay hinahati po niya or dinidivide po niya yung kanyang mga shares. Ayan. The Bitcoin halving involves changes in supply and inflation rate. They serve different purposes. Kaya yan, pagdating naman po dito sa Bitcoin halving ay iba naman po. Kasi may kaugnayan po ito sa pagbabago sa kanyang supply at saka sa inflation rate nito. Kaya magkakaiba po sila ng layunin. Zhao shared observations from the past 3 events, suggesting that a gradual increase in Bitcoin's price has historically followed each halving. He carefully noted, however, that past trends are not indicative of future results, urging the community to manage their expectations. Ayan, sinabi naman po ni Ginoong Changping Zhao na yung mga nakalipas na Bitcoin halving event ay base sa naging reaction or naging performance ng presyo ni Bitcoin ay tumaas po talaga sila. Lumago po talaga sila sa kada may naganap na Bitcoin halving event. Pero ayon po sa kanya ay yung mga nakalipas na performance daw na ito ay hindi ibig pong sabihin na ganito na rin yung mangyayari sa hinarap kapag nagkaroon po tayo ng panibagong Bitcoin halving event. Kaya ayan, kaya sabi niya rito ay hinikayat po niya na ang buong community ay i-manage daw po natin ang ating mga expectation, kung ano yung inaasahan natin. Kaya ayan, sa madaling salita ay sinasabi po niya na hindi ibig sabihin na yung mga Bitcoin halving event sa mga nakalipas na taon ay nagdulot ito ng pag-angat sa presyo ni Bitcoin. Hindi ibig sabihin na yung Bitcoin halving event ngayon ay ganun din yung mangyayari sa kanya. Kaya yan lamang po yung kanyang ibig sabihin dito. Kaya yan pong muli si Ginoong Changping Zhao at ang kanyang ibinahagi na kanyang sariling opinion or pananaw dito sa naganap na Bitcoin halving event sa araw na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.